Next, meron pang isa pala, nakalimutan ko. The proposed bill is also prohibits schools from collecting tuition fees for the OBT unless training is conducted on the school's training ship. They are also prioritize OBT for students who have finished academic requirements of their BSMT or BSMARE programs. Prohibits daw, no? I-share ko lang po sa inyo yung isang nakakausap kong kadete, no? Na gusto ko sanang tulungan na i-recommend doon sa isang manning company or manning agency na hindi nangangailangan ng backer. Ang kanilang process of hiring lang is mag-e-exam. Ang problema, nung tinanong ko po yung kadete o estudyante, graduate siya last 2021 ng BSMT, ngayon 2024 hindi pa po raw nare-release yung kanyang TOR. Bakit po? Kasi hindi pa raw siya bayad or may utang pa raw siya na 25,000. Saan po yung 25,000? Doon po raw sa OBT or OJT. Ang tanong ko, nag-OJT ka ba na actual? Sabi niya, hindi po sir. So bakit na nila i-require ng 25,000? Na hindi ka naman pala nakapag-OJT ng actual? Yun po sir ang requirement nila, kailangan bayaran ko raw bago i-release ang TOR. Okay? Iyon ang isang example na sa bill na to. Ano pa? Merong ibang maritime student na nakapagtapos na po ng kanilang cadetship or apprenticeship ng 12 months. Meron pong mga kadete, no, mga graduates na nakatapos na po, nakapag-perform na ng kanilang apprenticeship na 12 months. Saan po? Sa international. Ngayon, pagbalik po nila ng kanilang eskwelahan, pinepending po raw or pinapatagal ang pag-release ng kanilang BSMT filing. At nire-required pa rin po daw sila na mag-onboard ng 3 months. No? Sa tie up daw na manning agency noong school. And then magbabayad po daw sila ng around 45 to 50,000 pesos. And then pag binayaran nila yon, hindi kagad ma-release yung kanilang BS. Bakit? Kasi hihintayin pa raw yung lumampas yung 3 months na kunwari nag-OJT sila doon or nag-OBT. Pero ang actual, wala po atang OBT o OJT na nangyayari. Sa halip na 1 month or weeks lang sana ma-release na yung kanilang BS para makapag-exam, mapepending pa ngayon. Ilang buwan lang po ba ang bakasyon na dapat o ideal? 2 to 4 months. Adi ang mangyayari, itong kadete na qualified na sana makapag-exam, hindi po makakapag-exam kasi mahihintayin pa nila yung 3 months or 4 months or 5 months period upon payment ika nila nung OJT or OBT daw na 3 months. So yun po yung yung feedback sa akin ng ibang maritime students. So nasa sa inyo na po, no? Kung sa tingin ninyo, no kayo sa Magna Carta Chapter 18, it's all yours. Hindi po ako magdadala nun kayo. Okay? Ang sabi naman po ng iba, baka daw tumaas ang tuition fee na papalo daw ng 200,000 pesos. Kung papalo ng 200,000 pesos, it means papantay sila sa mga ibang maritime school o maritime academy na mayroong 150k na tuition fee. And for your information, yung mga maritime school na may ganoong tuition fee na 150k and ang terms nila is study now, pay later, 95 to 97% ng kanilang kadete is napapasakay nila. Bakit? Kasi may ka-tie up silang maritime manning agency or manning company or yung kanilang maritime school, maritime academy, merong sariling kumpanya.
That's why may assurance na yung kanilang mga product, mga produkto na kadete, nabibigyan nila ng barko. Napapagraduate nila, no, ng BSMT at nabibigyan nila ng hanap buhay po talaga. Kung tataas man siguro ang tuition fee ng 200K, no? Ibig sabihin po niyan, yung maritime school, kaya niyang pantayan yung ibang maritime academy. If not, still useless. No, I don't know kung saan nila kinuha yung figure na magiging 200K. Anong basis na magiging 200K? Siguro sabi nila dahil kung magkaroon ng training ship. Okay. I-assume natin after review ng Magna Carta, mawawala, tanggalin ang training ship. Yung po bang ibang condition kayang i-meet ng maritime school na magkaroon ng ka-tie-up na manning company or agency? Kaya rin kaya? Kaya rin kaya ng maritime school na ilimitahan ang admission sa mga kadete sa mag-i-exam? Yun po yung question. Kasi yung mga maritime academy, meron po silang admission exam, no? Na kung sino lang po ang qualified. Yun po. Kumbaga saan ang matira-matibay doon sa mga mag-i-exam. Ngayon, ang nangyayari din, may mga graduate ng non-maritime academy. Ganon din ang mangyayari. Matira ang matibay. Okay? Ang 20% na matibay lang ang matitira. Yung 80% na hindi matibay, sorry po kayo. No? Yun po siguro yung sinasabi, yung 80% na yun, yun po siguro yung mga nagsasabi ng kasi wala akong backer. Kaya hindi ako makapagbarko. No? Kasi ang manning company humihingi ng backer, humihingi ng referral. Diba? Yun. Siguro, kung ma-implement man yung dalawa doon, no, tanggalin na natin yung training ship, halimbawa. Ma-implement man lang yung dalawa o tatlo doon sa, na bill. No? Baka ma-minimize po yung backer system. Why? Kasi po ang lalabas, 90 or 95% ng produkto mo, ng produkto ng maritime school is mabebenta niya. Mayroong bibili. Bakit? Kasi mayroong quality. Yun po siguro. Baka ma-minimize natin din yung mga graduates na hindi nakakapagtrabaho o hindi nagiging successful sa kanilang piniling kurso na maging marino. Yun po. Yun po lang, stand ko lang po yan or opinion ko about sa Magna Carta Chapter 18. Okay? Kung ano po yung sa inyo, wala po akong doon, comment. Okay? Sa inyo po yun, iba sa akin, iba-iba tayo ng opinion. Yun lang po. And I wish mapa-yes or no ang stance nyo sa Magna Carta Chapter 18. I wish you good luck, God bless, and may your dreams come true. Okay? Again, this is Captain Noli at Shoreside. Thank you po and good day.